So, meron talagang nagkakasakit sa pangkukulam? Yes, meron. Kulam and barang is different ha. Mambabarang use insects and spirits para sa victims nila para mahirapan. Lalabas na worms, mga insects yun. Became super scary na kasi dumating na sa point na kumukuha na siya ng mga buto sa sementeryo. Natakot siya kasi nakakita na talaga siya ng mga demonic entities, ganun. So, nag-stop siya. Yung napapractice na legit ng dark magic, they're working with demons. And demons are territorial. Kinukuha vitality or yung sarili mo. Noon, maganda ka. Ngayon, iba na. Yung mga ganun, yung iba din, parang nalulumpot. You do not mess with demons and spirits. Eto na. Okay. So, yung evil eye, ang dami kasing misconception sa evil eye. It's not for everybody. Pag toxic ka, alam mo na toxic ka na tao or reklamador ka, wag ka na lang mag-evil eye. Minsan kasi, di natin alam yung kliyente pala yung evil. Parang feeling na lang sila talaga yung biktima. Tapos nakita natin na, okay, nagre-revenge lang pala to kasi siya yung inggit. When you manifest on money, make sure also you know how to balance your money. Pag nagmamanifest ka ng abundance, dire-diretso yan. Hindi din ha. Kung wala kang balance, wala talaga. May mga manggagamot din. Nakuha nila yung mga curse, pero na-transfer sa kanila yung curse. So, meaning, sobrang galing nung mangkukulam. Oh my God. So, meaning, try nilang gamutin yung kinulam. So, nagamot. Pero na-transfer. Dun sa mga healer. May doll ako, which is a spirit doll. May ilalagay ka na spirit sa doll. Baka pwede mo kunin yung doll ko. Kasi may video ako nung nag-move. Gago! Nag-move siya ng mga stuff. Yung doll? Oo. Think, talk, tea. Hello everyone! Thank you so much for watching. And although it might seem like mahaba ang aming show, we encourage you to use our episode as your background audio while you are doing other things. Habang kayo ay nagdadrive, nagko-commute, naglilinis ng bahay, naglalaba, nagluluto, naghuhugas ng pinggan, habang kayo ay naliligo, bago matulog, while you are doing your schoolwork, while you are working. And feel free to binge watch our previous episodes as well and get ready to be inspired, informed, and entertained. And thank you so much for watching once again. Mabuhay! Hello everyone! Welcome na naman sa napakasaya at exciting na episode ng Think Talk Tea. At dahil nga, medyo, alam mo pa, October na tayo guys, medyo marami tayong mga episode that we would like to, kumbaga, deal with the esoteric, paranormal, or something like that. Last week, we had an episode na about astrology and tarot. Ngayon naman, we are joined by a healer, a green witch, and owner of mystical shop, Lunar PH, Nikki! Yes. Hello. Nikki, pati mo naman ang iyong mga fans. Fans talaga. Oh. Hi sa mga clients and mga followers namin sa Lunar Soul. Yes. So, Nikki, very, controversial ang title kasi mangkukulam ka daw. Which is, for me, it's not a bad term. Sa English, witch. Sa Tagalog, mangkukulam. Ay, papapalabukin pa ba natin? Yun naman talaga ang tawag doon. So, how did you get into this space? Actually, very long story siya. Pero noon pa, marami tayong oras. noon pa, yung great-grandmother ko, I was told by my aunt na siya, tarot reader. Great-great-grandmother. Tapos yung aunt ko din, nagtataro. Kasi nag-post ako like 2006 ata, naghahanap ako ng tarot card. Kasi I'm very into this stuff na talaga noon pa. Kaso nga, hindi ako makapractice sa hometown namin kasi nga yung dad ko and yung family namin, very Catholic. Wait. So, where are you from? Hometown? Cebu. Okay. So, shout out sa mga Cebu. Hello sa mga Cebuano. Hindi Cebuano. Maayong gabi, maayong buntag, maayong udto. Okay. Saan ka sa Cebu? Sa city. Sa city na Cebu City talaga. Saan doon? Laki ng Cebu City, be? Sa Basak San Nicolas. Basak San Nicolas. Kami doon? Old family kami. Talaga? Anong surname nyo doon? Nacorda Habonero, mga Cabreros.
Doon. May ano kami doon, dalawang ancestral house. Shoot, saan? Doon sa Cebu. I'm 109 years old. Talaga? 90 years old. Kaya, hindi siya, parang, hindi siya bago for me, may nakakita akong mga ganon. So, like, when I grew up, I thought it was normal. Nung lumalaki ka, Oo, normal na. Kala mo normal makita ng mumu? O, parang parang akala ko na normal na tao, pero spirits pala. May mga ganon na kung mga memories noon. And then my mom is really like into collecting antiques. Okay, so Oo. nung bata ka pa lang, mga ilang taon ka, interesado ka na dito? Mga teen. nasa na siguro, mga nasa high school. Kasi yung first encounter ko sa mga spiritual sa high school. Pero even before that, nakakakita ka na? Oo. Na-realize ko na lang siya nung parang ang dami ko nang nakitang mga movies na kasi hindi siya allowed sa house. What do you mean? Like, watching mga witchcraft na movies or mga ganun. Horror, Kasi mga horror? Yeah, my dad kasi is really very, Sarado, katoliko yes, ang tawag. ex-seminarian kasi yung dad ko. So, until now, he's still serving the church. And then yung, Anak niya, nasa podcast, mangkukulam. oo, diba? Alam ng papa mo, ngayon na ganito yung trabaho mo. Actually, ang funny nga, kasi I have may doll ako, which is a spirit doll. Wait, ito ba yung dal ng mga mangkukulam? Hindi Yung nilalagyan ng iba din yung voodoo doll. Ay, voodoo pala yun. Oh, yung spirit doll, parang may parang may ilalagay ka na spirit sa doll. Pwede ilagay na spirit sa doll or may na siya, may laman na yung doll na spirits. Tapos inuwi ko sa Cebu. Tapos nung nakita niya, kinidnap niya. Andun na. Hindi ko na nakuha. Ba't may kinidnap niya na? Kinidnap niya, nilagay na sa somewhere. Ba't din tinapon niya? Parang ganon? Hindi, parang inano niya lang. In-enclose niya? Yes. Kasi baka Annabelle kami. Alam mo naman yung daddy ko. Tapos sabi ko sa yaya ko, baka pwede mo kunin yung doll ko. Kasi may video ako nun nag-move. Gago! Nag-move siya ng, I'll let you see later. Nag-move siya ng mga stuff. Oo. Yung doll? Oo. Andyan lang yung doll, pero na-move niya yung parang chandelier sa niya, sa box. Pero kaninong spirit yung nasa loob ng doll? Para siyang, hindi ko siya masabi na guide ko siya. Pero, that spirit has been with me. Oo. And would you consider this a benevolent spirit? No naman. Parang good spirit. Good naman spirit. siya. Good spirit Oo. nga. Good Kasi, spirit. kasi sa witchcraft, we also do offerings, right? So, may mga fruits ako doon. And then I also have friends na who are witches too. Then nag-asa ko, yung apple ko yung green apple ko, 3 months na, hindi nabubulok. Tapos sabi ng isang friend ko, you have good spirits with you pag hindi siya nabubulok. Gagi. May picture ako, may video ako nun. Pakita ko sa'yo. I-add natin, ilisama natin dito. Lagyan natin pwede sa naman. episode. Oh Pwede my naman. God. Pero, yun nga, parang hindi ako sinusuportahan talaga ng dad ko when it comes to ganun. When it comes to this craft. Kasi very, very close siya. Pero yung mommy mo, okay lang? Si mommy kasi, nagwe-wear din ng mga crystals yung mom ko. Yeah. So, parang okay lang sa kanya yung mga ganun. Right. Parang neutral lang, pero natatakot din siya kay daddy. So, parang Okay. Alright. So, basically, technically, hindi mo siya na, di ba, sabi nila yung mga iba yung, for example, mga shaman, bloodline yan Yes. di ba? Napapasa sa mga aswang, bloodline din yan. Yung sa'yo, yung witchcraft mo, hindi ganon. Feeling ko, yung sa kasi, yung sa tarot namin, noon, very into tarot reading ako, pero parang hindi talaga siya for me. Kasi my aunt and my great-grandmother are doing it. So, hindi siya for me yung tarot reading. I even tried to do tarot reading noon, pero hindi talaga siya, iba yung atake sa tarot cards. Iba yung energy. It wasn't not resonating. Yeah. Okay. And then tapos may nangyari pa, like college ako, like hindi ko alam kung anong gusto kong course. Pero napunta ako sa psychology. Which is very interesting kasi nag-a-align din yung psychology sa practice ko, which is also me helping people heal.
Right, right. Especially with mental health, mga ganun. Kasi Yes. people actually parang choose witchcraft din to heal eh. Yes. Actually, dun nga sa previous episode namin, they were saying even for tarot readers, a lot of them parang tinitreat as psychologist. Yes. Parang alam mo, Kaya parang therapist. True. Kaya minsan wala akong tulog kasi parang 24 hours open yung shop ko. May magchat-chat ng 2 a.m. So, ganun na parang okay lang. Sige. Kasi, yung gusto ko din sa spiritual practice kasi, parang free ka na, walang judgment. Yun yung maganda. But how long have you been practicing it? Not I wouldn't say professionally, but full-timely. Kumbaga, kailan ka nagsabi na, okay, totoo talagang witch na ako? I can say, pag sa sa curiosity and everything when I started, mga 17 years. Pero sa shop ko, nag-open ako ng shop, mga 7 years na. Pero patago pa yung iba. 17 years ka na nagpa-practice ng witchcraft? Oo. Yung iba patago. So, hindi, dito lang ako sa Manila. Nung nag-reside na ako sa Manila, 2017. Ay, kailan ba yung lockdown? 2020. 2020 ba? 2020. Ah. Dito na ako nag-full. Full na talaga. Okay. Nag-full na ako. Kasi, yung work ko sa Cebu, coordinator ako. Tapos, gumagawa din ako ng jingle. Tapos nagbaband din ako. Ang dami kong mga So, ang layo-layo ng work ko sa witchcraft or sa esoteric na choice ko ngayon. Okay. I'm sure when we were talking about this, yung mga tao parang napapataas kilay na, ay napapatanong sila. Kasi may connotation na ang witchcraft is evil. And sa demonyo, satanista, or whatever. What can you say about that? Actually, very broad kasi yung practice ng witchcraft. So, depende din kung ano yung pinapractice mo. Kung nagfo-focus ka sa dark magic, nagfo-focus ka sa kasi yung witchcraft, it's not love and light talaga. Sa totoo lang. Diba? So, hindi naman pwede na, okay, accept ka lang ng accept ng mga, mga negative energies. You also need to protect yourself. And to repel and to, So, I can say na it's good and it's bad at the same time. Pero ikaw, kino-consider mo yung sarili mo na green witch. Right? Yun yung branding mo, green witch. Anong difference niyan sa blue witch, sa pink witch? May ganun ba sa black? Yung sa astrology, Taurus ako, so earth sign ako. So, mga green witch, usually, yung mga Taurus, mga green witch din kasi more on, talaga kami, nature, earth sign. Yes, earth sign. Doon talaga kami mag-focus. Okay. So, yung green witch, compared sa, ang dami kasing klaseng mga witches. Eclectic witch. Ano tama? We have white witch. Ano yung white witch? White witch more on healing, mga healers. We also have like healers in the community. Mga faith healing, parang Oo, ganun. mga ganun. Ang dami pa, kitchen witch. Kitchen witch and green witch are like the same din. Similar. Kasi more on cooking, more on potions, more on herbs. Right. So, mga eclectic witch, more on mga spellworks, mga rituals, can also do dark magic. May death witch din. Death witch? Yung mga more on, mga ganun Gusto din. nang parang pwede kang patayin, ganun? Hexes. Hexes. Mga hexes, ganun. So, madami. Sobrang, di ko na nakalimutan ko na yung iba. Kasi I'm focusing more on the craft talaga. So, when you say you're a green witch, meaning you're nature-based? Earth-based. Yes. Parang nature. More on herbs, more on essential oils, more on smudging, right. more on cleansing, mga ganun. Pero you also know how to do mga rituals and spells. Of course, yes. Kasi we need that for protection also. Sometimes hindi yung rituals kasi and spell works, hindi lang naman for yung parang attack ka lang ng attack. It's also for protecting yourself. Or also, maybe, cutting attachments from toxic people around you. Yes, Kaya nga, may cord cutting. Yes. Kasi cord cutting is not just focused on people. It's also, pwede din siya mag-cut sa mga old habits mo. Pwede din mga ganun. So, mga attachments na you don't want na. So, mga daming mga rituals na pwede. There are also rituals for money. Yes. Yung mga mga New Year, yung ginagawa ng mga yung kumakain ng mga grapes sa ilalim ng mga ng 12 grapes? Yung mga rice, yung mga coins, yung actually, mga money bowls. If you think about it,
sa mga pa-practice ng mga Moneyball, 'di ba? Kahit sobrang mga pa-Christian pa-Catholic kayo diyan. 'Di ba? Nagalagay kayo diyan. Naglalagay pa din Tigil sila. 1,000, tapos may itlog, 'di ba? Tapos may mga gold na mga chocolate. Kasi money balls are altar. Yeah, It's a mini altar. I mean, if you think about it, that's a fucking like ritual. That's witchcraft. Yes. So, if you are into that, Witchcraft is everywhere. yeah. Kahit saan. Saan. Okay, disclaimer lang ako, guys. I'm sure if you're watching Think Talk to you would know I'm into the esoteric. So I study these things. I'm into spirituality. That's why this topic is very close to my heart, and I have no judgment at all. Because technically, if you go back like thousands and thousands of years, even the Catholic Church has had many rituals. True. Especially like pausok. Incense. Frankincense. Yes. It's Yes. still witchcraft. Tools yan eh. Tools din yan. If you think about it, resin, diba? mga resin. Yes. Pero natatakot lang kasi sila. Actually, a lot of it is feeling Even ko. birthday candles Oh, when you really? wish. Oh my God! Witchcraft also. Oo nga, I just realized now. I just realized kasi meron kasing, di ba pag sa witchcraft, merong, iba yung kapag yung candle, iba, kung paano mo patay yung candle, meron siyang iba-ibang meanings And diba? also the smoke, yung flame, you also read the flame, you also read the smoke. So may mga candle magic. Yes. Oh my gosh. So, ano ang difference ng Wiccan? Wiccan is under paganism. Paganism is religion also. So, pero, Wiccan, they focus more on nature, but they do not do mga dark rituals or dark spells. Mga gods, goddesses, ganun. But witchcraft can like, lang siya, parang, witchcraft is witchcraft. Stand-alone. Stand-alone siya. So, pwede kang maging witchcraft practitioner na hindi ka Wiccan or hindi ka pagan. So, pwede, oo. So, pwede ka witchcraft ka lang, mag-practice ka lang ng witchcraft. Okay. Ano namang kaiba nito sa shamanism? Because I'm actually very interested about shamanism also. Witchcraft kasi, you can parang, pwede mo siyang matutunan. But shamanism is more on bloodline. So they have their own guides. Yes, may spirit silang, they work with a Yes. certain spirit. Oo. Okay, so parang may idea lang kayo. If you guys watch yung mga K-drama, sila yung mga parang gumaganon. Oo, yung may mga daming mga pamaypay, tsaka yes. mga parang mga, ano tawag ito, mga sword. For Korea yon. Pero meron din tayong shaman sa Philippines. Yeah, babaylands. Meron pa bang babaylan ngayon? Kasi Oo, di ba meron pa. Oo. Tried talaga yung babaylan. Oh, I have also friends who are Babaylan? babaylans. Oo. Saan sila galing? Di ko na natanong yung nila, but they're still practicing. No, wait. Ito like yung bloodline nila from pre-Hispanic pa, yung ganyan. Oo, matagal na yung Di ba babaylan Oo. pre-Hispanic to before pa Oo. tayo makolonize Oo. di ba? Sila yung mga priestess Yes. And they work with spirits. And they work with spirits too. Nature spirits Yes. or like May mga din. goddess. Oo, mga ganun. ganun. Okay, so may mga babaylan pa rin sa Pilipinas. Oo, meron. Anong kaiba nila sa inyo? Yung witchcraft kasi, like sa amin, choice din kasi yung witchcraft. May iba din na may gift ka na sa ganun. Sa witchcraft? Yes. So, yung sa kasi, like for example sa akin, I'm more on focus on mga herbs. Right. So doon ako hindi masyado akong nag-explore sa ibang nag-explore sa ibang practices kasi very broad talaga yung witchcraft. Oo nga. So may choice ka kung saan ka mag-focus. So kaya nga yung spiritual community very very big kasi may palm reader, may tarot reader, may mga Reiki masters. Yes. Pero hindi ako pwede for example, hindi ako pwede mag-tarot reading kasi it's more on energy transfers. Kasi I'm working on tools. I make tools. Yeah. So as much as possible, I want to protect my energy so that I can make good tools. Okay. So when you ask me,
Like, yung tanong mo kanina na how do I make potions? Yeah. Yung iba kasi parang they give chance. Depende kasi yun sa Iba-iba, practice. oo. Ako hindi. Hindi ko niyam-yaman ba yung term na yun? Or yung parang magcha-chant sa potions. No, yung sa akin talaga, it's more on my energy and my how I blend perfect herbs sa isang intention. Like for example, abundance. So alam ko yung yung mga herbs for abundance. So may iba kasi binibless mo ba to? Ganun, hindi. It's more on my energy talaga. It's a gift. So parang in a sense, talaga. Energy transfer din siya. You transfer your energy to the bottle. Kaya nga, I always tell my clients or my friends or sa yung nag-uusap tayo, like I always tell them na dapat may spiritual hygiene. Yes. Like hindi pwede na parang ipasa-pasa yung mga tools mo. Yes, dapat may sarili kang tools. Dapat. Oo, kasi yung iba share. O hindi dapat ganun. What would you say is like the biggest misconception about being a mangkukulam? Na very demonic kami. All demonic, for demonyo na lang, gano'n. Sumasamba kay Satanas. Oo. We have different guides eh. Yeah. We have, depende yan sa'yo. Yung ibang practitioners are also, yung mga guides nila, mga deities, gods, goddesses. Mine, I do not have those. You don't have guides? Wala. I know, the mga guides, like for example, ang mga gods and goddesses. Yeah. More on, I'm working with spiritual guides lang. Like who? Anong klaseng spiritual guides ito? Spiritual guides kasi, it depends. Pwede siya ibang entity, pwede siya yung ancestral guides. Yeah, so you have possible ancestral. Yeah, of course. Yes, I know. Sa shaman sometimes ancestral, right? You have possible ancestral guide. You could be possibly working with entities like what? Like tipong mga duwende, ganon? Hindi naman. Yung mga ibang I forgot the term, pero yung like for example, fairies. I was gonna say mga diwata. Mga diwata. Nature spirits. More nature spirits. Okay. But do you also work, because I know of some witch, not personally, like when I watch them, they also work with archangels. Yes. With like that realm, the angelic realm. Yeah, do you mga celestial. Yeah, celestial. Do you also work with those? Ang hirap kasi minsan, yung celestial beings kasi, mahirap silang tawagin? Yes, i-work with. Kasi they are, very, very high. High frequency? Yes. So, yung sa akin, it's more on, ancestral guide alone lang talaga ako. Oo. Pero may iba, I know that they are working with angels. Yes. I also know na iba who are working with demons. Especially when it comes to, mga gambling. Mga gambling, more on money. Wow! Wait. Umiinit ang usapan. Speaking of demons, okay, so we will talk about that when we return. Kasi, well, okay, because there's like this kind of spiritual warfare going on and everything. And pag-usapan natin yan when we return. Hi everyone! Thank you so much for watching. If you enjoyed this episode, please make sure to give us a like, share this video, leave a comment down below, and subscribe to our channel. Usapang sa demonyo. You were just talking about kanina na there are some witches, obviously, who also work with the darker force. Can you tell us more about that? Yeah, ang dami naman. Depende kasi talaga sa practice mo. But when it comes to, kung gusto mo yung instant, kaya nga yung sa movie na, or yung sa mga episodes, or yung season na Lucifer. Kung ano yung gusto mo, ibibigay agad. Oo. Kaya yung mga yung parang mga desperate, or kung gusto nila na maging masaya sa buhay, sometimes they tap demons to work with. Para masaya sa buhay, tap demons to work with? Paano yan? Madami kasing, para lang din siyang you working with gods and goddesses. You need to know, may mga names na demons na wag nating i-mention. Kung ano yung specific na gusto mo. So you work with that kind of demon. And demons are territorial. Meaning? Yeah. So meaning, pag you work with them, forever na yan. But they also give you protection talaga.
So, yung iba, kung may iba na, nag-work with mga ganun, so, parang hindi natakot kasi nga mababalik naman kung Di natakot? di natakot sa mga kasi nga very protective din yung demons sa mga practitioners na they work with. So meaning, if kunyari, they're working with demons, the demons will definitely protect them. Oh, of Anong course. balik sa kanila? Depende sa Siguro sa usapan nila. depende sa usapan or kung ano yung offerings niya. So, yeah. I'm not into, Uy, gagi. kasi, oo. May naalala ko. Kasi one time, hindi natin papangalanan, nagpa-reading ako. Tarot. Pero apparently, tarot, hindi siya tarot. Astrologer. Pero back-to-back yun astrologer tsaka tarot. Tapos itong astrologer na to, sinasabi sa akin na parang there was a time na nag-aano siya, trying to get, he's into witchcraft. Pero parang for some reason, hindi ko alam kung ba't siya napunta doon. Sabi niya, it became super scary na kasi dumating na sa point na kumukuha na siya ng mga buto sa sementeryo. So I guess it's part of their ritual na parang kailangan kumuha ka ng buto ng patay na tao. Tapos, I think nag-stop siya, natakot siya kasi nakakita na talaga siya ng mga demonic entities, ganun. So nag-stop siya. Pero sabi niya, yun nga, parang habang the more that you're getting into that kind of dark magic, the more na mas yung stakes getting higher. Minsan din kinukuha vitality or yung sarili mo. Or noon maganda ka, ngayon iba na. Yung mga ganun, yung iba din parang nalulumpo. Dahil nga, when you work with them, minsan may... Yun yung kapalit. Yeah. So we don't recommend Yeah, I totally. That's why yung si Lunar Soul kasi noon hindi nagbabazar, online lang. So, nung naka-receive ako ng madaming inquiries about mga kulam, mga gayuma, mga ganon. Kasi, people thought na witchcraft is just, okay, try lang yung witchcraft, no ha? Hindi siya dapat ganon. You do not mess with demons and spirits. Kasi may iba, sige, mag-try tayo ng scrying, yung parang What's sa that? Mirror. Sorry, scrying ang tawag doon. Oo, yung sa mirror, parang pwede ka magtatawag ng mga spirits or demons for you to see, may mga ganun. Or yung iba din, parang Ouija board. Oo, kasi once hindi mo alam kung anong matatawag mo kung elemental. Ba't mo gusto tawagin kasi? Yung iba, manahimik diba? ka lang sa bahay mo. Ba't mo gusto magtawag ng mga ganun-ganon? Yung iba din na parang curious lang. Ay, Diyos ko. Sometimes, yung mga ganun, depende. Kasi if yung matatawag mo, mga masamang espiritu or whatever, it can possess you, ha? Pwede kang mapossess. And it can be temporary or permanent. Depende yan. So, sa kasi, dito sa Philippines, when you talk about witchcraft, hindi ka agad-agad makakita ng legit na albularyo online. Minsan, pupuntahan mo pa dun sa malayo. Sa mga sulok-sulok, no? Yung mga... Kaya nga sabi ko, I always tell my clients na, or may mag-chat sa akin na, can you mentor me about witchcraft? Or I want to start, I'm a baby witch, ganon. And then, nag-start na sila ng spellworks or rituals, but they do not know how to cleanse, or even ground, or even protect themselves after. So sabi ko, wag na. Kung ganyan lang, mag-try-try ka, stop mo na. Kasi witchcraft is not for everyone. Dapat consistent na practitioner ka and dapat may disiplina ka sa sarili mo. Kasi yung iba gusto mag-witchcraft just to do revenge. May mga ganyan akong clients. Na, do you have baneful oils? Kasi may kaaway ako ganun. Hindi ko talaga may isa pa nag-offer 50,000. No. Gustong bumili ng baneful na oil. Alam ko, pag ikaw practitioner, alam mo na yung intent pa lang. Yung intention pa lang. Tapos pag nag-start ka pa lang, wala na. Di pwede. Sabi ko hindi kita pagbibigyan. Yung baneful oil po is like, kung oil lang like return to sender, mga revenge oil, mga jinx oil. I-jinx mo ibang tao? May mga ganun. Bakit? Actually, ito nga, question ko sa'yo. Kasi may nakita akong, when I was like, I'm studying these things, diba? One of the things na nakita ko, American siya. Tapos, sa Instagram-based. Tapos, meron siyang literal services. Na pa i-DM mo siya, for example, for this cost, na kung meron kang gustong malasin, or parang, ang sinasabi naman niya, for him,
wala siyang pakialam kung sino yung tao na Yes. yon. Kumbaga parang Yes. hindi ko alam, I don't even need to know kung sino yung anong pangalan, ganyan. Basta bigay mo sa akin yung, I don't know how they do it, pero parang, tapos mag-reply na lang yung customer nila, sasabihin na parang, oh, yes, nasunog yung bahay niya. Kasi pag ikaw, when it comes to, witchcraft ngayon, it's digital. Tapos, ginawa na din siyang negosyo sa lahat. So, ikaw, if nag-offer ka ng service, wala na ka talagang pakialam. Pero yung iba, na like, for example, like sa akin, parang nag-iisip pa din ako na sino bang mo, kung may pamilya ba to, or may mga anak ba to. May ibang mangkukulam din na ganyan. Hindi nila ina-accept. But, naisip ako wait, okay, let's go there later ha. Kasi parang you're saying na, may nang lumalapit sa'yo na, kunyari gusto niyang baneful. Kunyari parang may masaktan. Kino-consider mo kung bakit? Oo. Minsan, kino-consider ko minsan kasi yung mga clients hindi nagsasabi Baka bumulong, ng totoo. Tayong dalawa lang nag-uusap. Bakit mo? Marinig ka naman ng mga podcast listeners natin dito. Minsan, para nasa alam mo kasi minsan kasi. kasi parang chick. Di ba? Parang nag-chismisan lang tayo sa labas, no? Hindi mo kailangan bumulong. May mga libo-libo makakarinig sa'yo nito. Minsan kasi ganon. O yun, ganyan. Lakasan. Minsan kasi, di natin alam yung kliyente pala yung evil. Maraming beses. Feeling ko, diba? Yung time. parang feeling nila sila talaga yung biktima. Tapos nakita natin na, okay, nagre-revenge lang pala to kasi siya yung inggit or ganon. So, depende sa'yo. Ako, may pagka-good witch pa din ako. Pero yung iba talaga, if services, kasi pera yan eh. Oh, pera na. Alam mo sa totoo, yung mga legit ng makukulam din, hindi yan bababa ng 100,000. Per spell? Kung magpapagawa ka. Pero sobrang effective ba talaga? Paano mo nalalaman kung totoo, effective yung ritual mo? Kung makikita mo. Yung result? Oo, yung result. May mga ganyan akong clients. Especially practitioners na, yung mga yung mga inaano ko ng mga baneful, mga return to sender for protection lang, meron talaga. Nag-e-effect agad. Depende. Parang meron akong may kilala akong kailangan niyang return to sender. Yung return. Return lang. Iba kasi yung revenge. Ito yung iba. Return. I-return mo lang kung ano yung binigay sa'yo. Yan exactly. lang, pero wag mong haluan ng revenge. Exactly. Kasi babalik din yan sa'yo. Kasi may revenge din. Oo. Pero Tapos ikaw, parang, like for example, if magpapagawa ka, or ikaw yung gagawa, kasi mas grabe yung effect. Oo. Kaya ako kasi, tools lang. So, you buy tools from me, ikaw yung gagawa. Oh, okay. Hindi ako ayoko na yung ganun, na ako yung magre-ritual. Kasi, number one, very, very very draining. Yes. So, sa akin talaga, para akong pharmacy. Na, sige, prescription, anong sabi ng tarot reader mo? Ito yung sabi ng, ganun na kami sa spiritual community. Magpa-reading muna ako sa dito. Tapos, doon ka na kay Nikki, bilhin mo tong mga ganito. No shit! Ganun. May mga nakakatuwa yung mga circle sa, yung nakakita mo sa yung mga gano'n, sige magpa-reading ka na muna. So kung anong need mo, like for example, money ba or road opener, doon ka na kay Nikki, magpaano ka doon, pakonsulta ka or pa ganun. Kung ano yung need. I see. Pero ikaw mismo, as of now, hindi ka na yung tipong, hindi na. Stop na ako doon. Pero ginawa mo before? Oo, ginagawa ko noon. Pero, parang hindi na siya, for me, kasi may mga kids na ako eh. So, I'm also protecting my family. Right. Kasi although protected ako, pero how about them also? May protection pa din sila, pero iba pa din kung may balik. So, yun yung tanong ko. Ano nga ba yung balik? Kasi sinasabi nila, for example, ng kulam ka, may balik talaga yung sa mga kukulam. Lahat-lahat naman, kung may gagawin ka na hindi maganda, yung iba sabi, hindi naman totoo yung may balik. Or yung iba may balik. Pero, based on my experience, may balik talaga siya. Anong klaseng balik ito? Depende kung anong nilabas mo. Kasi energy yun eh. Sabi, diba? Whatever energy na ilalabas mo, it will come to you threefolds. Correct. Threefolds? Yeah. Or even mas worse. Meron ka na bang meron ka na bang naging sample na, meron ka na bang naging parang kunyari, bumalik sa'yo na hindi ka natuwa?
Kunya, ginawa mo before. Oo, before. Ano, sample. Love life. Ano nangyari? Doon ko yung first na doon ko first na parang na ano talaga ako sa witchcraft. Na parang pumunta pa ako sa Siquijor. Ganun, pumunta ako doon. Sa Siquijor? Hinahanap ko doon yung may church doon na basta sinabi lang nila na church na andun kasi hindi naman ako taga Siquijor pero narinig ko lang. So pumunta talaga ako doon. Tapos nag-pray ako doon. Sabi ko talaga, sobrang nasaktan ako sa ginawa niya. Tapos nag-pray ako kung ano man yung ginawa mo sa akin, mabalik sa'yo. Ng sobra-sobra. Oh. Tapos ayun, na parang, kasi worse yung nangyari sa amin eh. So, for the past few years na, ang dami ng mga hindi na maganda nangyari sa kanya. Hindi, anong balik sa'yo nun? Ang balik sa akin nun, wala na nga. Parang hindi na kami nagkabalikan ulit. Yan talaga yung gusto ko sana. Na parang magkabalikan kami, pero hindi. Pero hindi. Okay. Tapos ayun na parang, okay. Parang na-release ko na. Yun na yung parang na-realize ko, pwede palang ma-manipulate ng ganito na energy. Wait, pero sabi mo pumunta ka sa church? Oo, church. Simbahan? Church. May mga ganyang churches, may mga ganitong, sa Cebu din, may parang pinuntahan Like ako. Catholic church? Or witchcraft church? Hindi, Catholic church siya. Nakalimutan ko, sinabi lang sa akin nung wala pa ako sa parang, first time ko na heartbroken na sobra nun. Sinabi lang, may nagbulong lang sa akin, puntahan mo na to na church. Catholic church talaga siya. Pero nakalimutan ko yung name. Tapos parang tumutulong matagal siya na sa yun, witchcraft? 2010, 2011. No, kaya na nga, parang pumunta ka doon to do your witchcraft or just to pray? To pray and witchcraft, ganun. Okay. Oo. Kasi nga, di ba, even sa Catholic Church, they're also using tools and colored candles. Yes, colored candles. Pag pumunta ka ng Quiapo, 'di ba? Pag bumili ka Binondo also are selling colored candles. So ano ba yung mga colored candle? Ano ba yung mga ibig sabihin nito? For example, Mga like for example, kulay puti. Red. Red, ano yung red? More on love or relationships. So pag nagdasal ka, you light up the red candle if your prayer is about love and relationships. Yes. Okay. Ano pang kulay? There's my green, more on abundance, success. Pera, prosperity. Okay. Sa blue naman, there's healing, there's pwede din siya for divination. Ang dami. Oo. Puti. White's for healing also, pwede din siya for healing. And just like random normal prayer. Kasi yung white, actually, yung white na candle sa witchcraft, pwede siyang substitute sa lahat ng colored candles. So, if magre-ritual ka, wala kang colored candles, white is okay. Okay. Black. Yung black, more on protection. If sa naman, sa mga spellworks, pwede banishing. Yeah. Even red candles can also be for return to sender and banishing. So, depende na yan. Purple. Kasi may purple sa simbahan eh. Purple. There's also purple. Purple, more on, pwede din siya divination. Pwede din siya sa healing. Okay, Madami. Kasi, yung yellow, pwede din for success. Yellow. Yes, pwede din siya for success. Makinig kayo dyan alam niyo na. Ginagamit to sa simbahan, di ba? If you think about Pero it. sa ibang, sa other churches, iba-iba din yung nilalagay nila. Pero may similarities din sa iba. Oo, kasi di ba na nag-shoot tayo sa St. John the Baptist, di ba, syempre bibili ka ng sa loob ng simbahan, iba yung ibig sabihin ng pink, iba yung ibig sabihin ng iba-iba. Oo nga. Pero depende yan if ikaw, for example, practitioner ka and then you're working with candles na. So you will know now each candle kung ano yung ibig sabihin. So yung intention mo pa din. Intention talaga yan Intention talaga. Actually, sobrang tools lang siya. Tawag nga dyan ni Bashar is permission slip. It's a permission slip. Like technically, the only thing that's giving it power is your consciousness. Alam mo, ang daming tools dyan, pero magde-depend talaga din yan sa intention mo. Yun din.
Tama, no? Kasi parang pwede naman pareho tayong tool, pero magkaiba naman tayo ng paniniwala. Yeah, exactly. Right, yeah. Kaya yung manifestation, let's talk about manifestation kasi you're big into manifestation. Yes. Can you tell us how you use witchcraft for manifestation? And how your clients are, parang requests? Yung sa akin talaga, yung si Lunar Soul is known for abundance. Yung mga pera, success, yun talaga yung yun talaga yung napansin ko na yun yung parang binibili paulit-ulit ng mga clients ko. Even practitioners, like sa By the way, merchants. kliyente ako nito. Ang dami kong binili sa kanya. Yung money spray, abundance perfume, and then I have like the uncrossing, which bubuksan natin mamaya. We're gonna show it. The uncrossing oil, I have the money come to me oil. Yeah. I think I have the Florida water. Yeah. I have yung parang yung parang powder sa Cascarilla. Cascarilla ba yan? Ay, basta yung pantanggal yung floor powder. I have the Yes. floor powder. I think I bought some. Kasi baka bumili ng tourmaline. Nagitwenta ka ba Hindi, nun? kay Moonshine. Kay Moonshine, okay. Oo. As you can see, marami po tayo. Yes. Binigyan mo ko. Guys, pag nanonood kayo ng TikTok tea, you would see every time, most of the time, like, ilang beses lang hindi ko sinuot, like ngayon, but I'm always wearing this Hamsa necklace. It's from her. Yung evil eye. Yes, the evil eye necklace. So, I'm a client. So, we're going to talk about manifestations and the tools so that they can also, parang kung ano yung mga tools na pwede nilang gamitin sa bahay. Oh yeah, actually Oo. very important yan diba? Kasi parang, Kasi like for example, kung hindi mo ma-purchase yung ibang tools sa practitioner, so you can actually use herbs or other... bay leaf. Yeah. Number 1, bay leaf, salt. Yes, salt. Napakalakas ng salt, guys. Salt. Hindi alam ng mga, kasi syempre nung araw, nung mga ancient times, ba't meron na bang mga kineme? True. Syempre gamit lang ng mga witches niyan, yung mga nakuha mo sa mga O kung ano lang meron dyan. Yes. Sa Orega ba ba yun? Hindi. Definitely bay leaf Rosemary. Rosemary, there you go. Rosemary is, para siyang yung white candle. Rosemary is a substitute sa For lahat anything. ng herbs. So, rosemary, if may rosemary kayo sa bahay, so pwede nyo i-burn sa charcoal. So, ipausok. So, sa akin kasi, some use white sage. I do. Oo, but for me, mas potent sa akin yung rosemary. No. Kasi yung white sage, neutralizer kasi, it can also get positive energies. Yeah. It can also, natatanggal din niya yung negative and positive. Pati positive na datanggal niya. I also use Palo Santo. Palo is also good. It's Yeah. good for Palo Santo is a holy wood. Yes. Mas gusto ko yung palo compared sa Sage. Oo. Parang feeling ko nga rin. Depende talaga Pero yan what they're sa saying is like, sage is for pangtanggal, palo is for attract. Yeah. That's what I heard. Oo. Pero depende din. Depende sa Intentions mo. sa intentions at paggamit mo din. Actually ito pa yan, pag nag-smoke ako, pag nag-smudge ako, meron pa ako mga chant na mga Okay naman Parang yan. Parang cleansing, kung ano yung pang-get rid mo ng negative energies. Yeah, very important yan. Oo. Kaya guys, kailangan nyo talaga itong mga tao, mga bagay na to kasi hindi lang naman kayo maliligo dahil madumi. Alam mo yung madumi, di ba? Ganyan. True. Kasi yung, like, energy-wise, pwede kayong sobrang loaded na hindi nyo alam. Kaya kasi our body is like a basin. Yeah. So we receive energies, mga energy transfers from people we work with or kung very toxic yung environment mo. Kung ikaw practitioner ka, so very sensitive ka ng energies. Correct. So the cleansing of the space is okay naman, but it's not enough to get rid of everything. So Sa detox body, talaga sa body. So when you talk about manifestation, kung gusto mong mas mapabilis yung mga manifestations mo or mga gusto mo, you need to clear your body from time to time. Right. From time to time, yes. Pagbabalik po natin, we're just gonna take a break, but when we return, we're gonna pull out yung mga tools that you use, you make, and then let's discuss kung para saan to, ganun. Kasi talagang, guys, I don't know whether you believe or not, it doesn't matter. It's effective. Yeah. Oo. So when we return, hello mga katsaa, maraming salamat sa panonood. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, siguraduhin mag-like, i-share, at mag-comment sa baba. At kung gusto niyo pang mapanood or mapakinggan ng mga iba naming episodes, please subscribe. Okay, medyo naputol yung usapang manifestation. And alam mo naman yung mga
Tao ngayon talagang they're all about manifestation. Yes. So, when we manifest, parang same lang din yan siya ng prayer. So, when you manifest on something, make sure na yung energy mo, hindi yung parang desperate. Tsaka, dapat may balance. Kasi yung iba, parang, gusto ko mag-manifest ng pera. Ang tagal naman, gusto kong ganito. Kung in control ka, hindi talaga ibibigay yan sa'yo. Kumbaga kung pinipilit mo, when you're like this. Of course. Oo. Kasi you don't know then if it's for you or not eh. So, ganun din yung universe. Kung ano yung better sa'yo, yan din yung ibibigay. The same thing with manifesting on love. So, ang dami kong clients na gustong magkabalikan ng mga jowa, gustong, kahit toxic, ganun. So, gusto nila in control. But when they do cleansing or clearing, that's what we call clearing eh. If you want to get the things you want, you need to clear your energies first. Yes. So, how? Salt bath. Pwede uncrossing. Uncrossing is very... Uncrossing ng bath, no? Oo, uncrossing ng bath. And also, it's a 7 days. 7 days talaga. So, 7 is, aside from 7 days, 7 is a number of God. So, ako, Catholic pa din ako sa, hinahaluan ko pa din siya ng religion, yung witchcraft. So, depende kasi yan. Depende if, pwede ka naman na mag-practice na hindi ka Catholic or hindi ka na Christian, pwede din na haluan mo ng religion or yung beliefs mo. Kasi yan na yung nakakalakihan ko eh. Yes. So, mag-clearing ka for 7 days. Eto lang ha, for me, kasi it works with my clients also eh. So, mag-clearing ka ng 7 days, an hour before you sleep. So, magso-salt bath ka. For 7 days. Yeah, for 7 days straight. Para matanggal yung mga attachments. Or Tsaka ka. Oo. Tsaka ka mag-manifest on money. Kaya very din important, aside from detox, yung decluttering the space. Kasi clutters invites negative energies. So if napansin mo, minsan pag magulo yung bahay, parang walang pumapasok. Tapos ang sobrang sobrang magulo yung utak, lahat-lahat. So, ayun, very important yung clearing. That's why we call it clearing. So, i-clear mo lahat. Mga old receipts, kung anong hindi na nag-resonate sa'yo. Old contracts. Right. If you want new beginnings, Yeah. you need to let go of the things that does not resonate with you anymore. Yes. Kasi if you hold on to that energy, wala kang, magsacycle yan, hindi ka nag-move forward. The same with love din. So, may mga clients ako na when they manifest on love, inaantay ko talaga 7 days. Sabi ko, sige, mag-clearing ka lang, tapos maggamit ka ng tools for love. Tapos in the middle, usually mga 80% nangyari, they choose themselves. Hey! Oh my God! Sila na magaganyan. I realize na pipiliin ko na pala sarili ko. So, naka-let go na sila. So, in the 7 days clearing, ang daming mangyari. Yes. So, yes. it's also psychological. It is, definitely. So, balance. Kasi, sa practice ko, I balance spiritual and, yung para reality. So, dapat may balance. Kasi may iba, delusional na. Lahat na lang. Ito, nabasag yung to. Parang, wala, nabasag siya kasi nga, you're very clumsy. Na ka. So, yung iba naman, nabasag kasi there's spiritual meaning. Yeah. So, yung iba din, na parang, I dreamt of this guy na ganito. Tapos parang, ano bang ibig sabihin nun? Is he the one? Ganon. Hindi. Hindi. Parang may iba din psychological. Like dream interpretation, iba din. Pero pag may dreams na nakakatakot or hindi naman yung paulit-ulit, pero nakikita mo yung face or consistent siya, ayun, pwede natin ilagay sa spiritual yun. Kasi parang consistent na siya, same time. Same time sa gabi or same time sa tas consistent siya. Let's say, spiritual siguro yan. I always assess before I Tapos yung iba din na parang, sobrang depressed ako, ganon. So, I always ask my clients na, ano bang nangyari? Can you walk me through your situation so that I can check kung ano yung need mo? Or yung iba talaga, mental health issues talaga. Hindi siya spiritual. So, pag ganon, I always tell them to seek professional help sa mga doctors, hindi sa atin. Kasi ibang mangkukulam, or let's say healers or mangkukulam, or mga albularyo,
Minsan pag hindi naman kaya, we go give to mga professionals na. Yeah. Kasi nakakatakot pag hindi namin tapos Totoo. mag-heal lang kami, tapos na pala, parang very worse na. Neurosis na or True, something true. like that. So we need to balance. So very important also we educate people. When you ask help from spiritual practitioners, make sure na na-guided ka, properly guided. Hindi lang na binebentahan ka lang. Tapos pagkatapos wala na. Yeah. So hindi mo maintindihan kung ano yung mga tools. So very important 'yan, especially ngayon, sa panahon ngayon, lahat pwede maging scammer. So may mga scammers din sa spiritual space. Madami din. So dito nakita niyo po dito ngayon sa ating table, ang daming mga tools na you create. And na-mention mo kanina, you don't necessarily bless or chant or do anything, but you put your energy into it. So these are the things that you sell that people can use for themselves. So these are the ones that I got. Client and money come to me. Client and money come to me. I also got this one. Ano man tawag nito? Abundance perfume. Yes. Uy, alam mo, may binigyan ako ng Abundance perfume. Binili ko rin sa yun eh. Kamusta? Awa ng Diyos, sila, nominated sa isang award. Oh, very good. And also, sapat sabayan mo ng intention. Yes, of course. And I also have this one, Uncrossing. Basically, this talaga is very best for clearing. If you want to start with cleansing or clearing energies, Uncrossing helps get rid of attachments or even hexes, curses, or mga even toxic people. Ito nga yung concern. Kasi minsan, sasabihin mo sa sarili mo, I want to clear. Tapos nawalan ka ng trabaho. Yung jowa mo, brinekan ka. Alam mo, so parang feeling mo, bad things are happening to you. No! Tinanggal mo yan. Kumbaga parang tinulungan ka niyang tanggalin. May mga ganyang clients ako nakakatawa. Especially mga CEO. May mga CEO kong clients. Parang nag-clear siya, natakot na siya. Parang gusto niya i-stop. Ate, nawala yung kliyente ko. Mga high-paying na client. Tapos after 2 weeks, may 3 na pumasok. Kaya so when I ask her, that client ba is toxic? Yes, ate. Pero may nagbigay ng pera, pero toxic. Yes. So sometimes, yung mga wini-wish natin, especially for clearing and cleansing, it's really, pag may natanggal sa'yo, it means kailangan matanggal yun. Yeah, of course. Yes. So, the same with relationships. Yes, of course, relationship. Kaya kapag yan yung pinaka-common, na gusto mong sobrang toxic na kailangan mo pang parang hello, kailangan mo talaga siyang i-let go. Yes, i-let go. So, ito yung mga potion. Ano matawag dito? Mga oils? Potions? Oils. Potions, technically. technically. Potions, yes. So, kanina sinabi natin, ito yung uncrossing, itong client, basic naman, client come to me, di ba? Alam mo na yan. And ano tong let go, ritual oil? Let go is, you can also use that for letting go of old habits. Specific siya, na may gusto kang tanggalin. And also, pwede siya for cord cutting or mga attachments na you don't want na. Yes. So, pwede din for relationship or grief. Para maka-move forward ka. Yes, maka-move on. You have the purification ritual oil. Yes. Purifications, more on, cleansing din. Pwede din for, ilagay mo sa candle, white candle, tapos ipaano mo lang. Para sa house. Bahay, yes. Purification, basically. Yeah. You also have the good luck. Ito silang mga bestsellers. Bestseller, good luck. Yun nga yung sabi ko, yung client ko nung last week, nanalo siya ng 100K. Ay. Siya, sabi niya sa dami nilang employees, nag-manifest lang siya. Pero the good thing with my clients kasi parang, sige, try ko lang manifest lang na sana maano ako. Kasi may iba gusto mag-manifest tapos sobrang dapat oo. Na para bagang control nga, in control. So, hindi naman ganun. It doesn't work that way. Even prayers, Yeah. Hindi mo kailangan impose. Yes. So, ganun. You also have this one, transmutation ritual oil. Transmutation means changing bad energies to positive ones. Energy. Yes. Altar ritual oil. It's for cleansing the tools in the altar. When you say altar, like yung altar ng Santo Niño, ganon? Yeah, pwede din sa altar mo, like witchcraft altar. Doon mo ilalagay yung mga oils mo, yung mga crystals mo, Yeah. yung mga grimoire, yung mga spell books. Right.
So we need to cleanse them from time to time. Kasi if you're doing rituals and spell works, you need to cleanse everything after. Oh. Especially Yung when mga crystals, how often do we need to cleanse it? Depende if ever you're exposed to too much negative energies from time to time. Every day, mas better. Kaya yung iba, bumibili sila ng selenite. Yung Selenite, ano, yes. Kasi yung iba na ano na parang napagod na mag-smudge. Laway tabi na lang sa selenite. Tapos nakapagod na, kailan pa ba yung full moon? Ang tagal ng full moon. Pero sabi mo Tapos, yung Florida water pwede, di ba? yes. Florida water is an all-around cleansing tool. It's even used sa ibang parts sa mga practitioners sa buong mundo. So, Florida, this one, I also made this. Ito yung pinaka-favorite ng mga tao. Especially, Pero ano ba to? Galing sa Florida? Hindi. Florida means floral. Or, more on, Malay ko. sabi Florida, water, galing sa Oo, yun. Yung more on, the good thing also with Florida, pwede mo siyang offering sa guides mo. And offering sa mga... Matuwa kaya yung mga guides ko niyan. O yung mga ibang clients ko, yung mga guides nila, hindi na nag-accept ng soju tsaka wine. Florida na. Uy, hindi ako, so basically, lahat ng mga tao, mayroon tayong kanya-kanyang guides. Yes. So you have your spirit guides before coming here. It could be in the form of like, kasi I work with some of, I really work with them. Pero, never ako nag-offer sa kanila. I-try mo. Ipa-evaporate mo lang. Lagay mo Kailangan sa shot pa ba glass. nila yun? Celestial iba, na sila eh. Depende sa Pag Kasi celestial, depende okay kung na. sino. Depende kung sino. I only work with Celestial kasi. So, parang, kailangan mo ba It's okay yan? na. Pero yung Florida kasi, aside from offering, it's a all-around cleansing tool. So, pwede siya sa laundry, pwede siya sa Domex, ilagay mo 10 ml, 20 ml. Para everyday, parang hindi mo ma-feel din na parang, nag-cleanse. May iba kasi na parang sobrang tamad mag-cleansing sa bahay. So, gawin mo siyang ilagay mo siya sa mga cleaning tools, except for yung sa liquid detergent for the, For the pagkain. Oo. Yung linis. Ito. Feeling ko love ritual oil. for relationship, fidelity. And kung gusto magka-jowa. Pwede. Okay. You also have the dream. Why? Pwede din for astral projection. Okay. For lucid dreaming. Right. You have return to sender. Sample namin na baneful, return to sender. Ibig sabihin, pag ginamit mo to, pag may ginawa sa'yo masama, babalik sa kanya. Oo. Pag hindi na kaya, return na. Pero pag kaya pa, sige. I-transmute mo na lang. Kung may magbibigay, transmute mo to money. Pwede siya ganun. Blessing ritual oil. Blessing, it has frankincense. If you have an altar at home, like mga Santo Niño. Santo Niño, mga ganun. Puro ko Santo Niño kasi sa Santo Niño yung main namin sa kami bahay. din, sa Cebu, diba? Sa Cebu, oo. Tama. Womb oil. More on Gusto mo magkaanak? fertility. Pero depende din. Yan yung sabi ko. Now, we also need to check Hindi sa akin also. huwag ka tumatawa sa raulo to. Ibig sabihin, parang sa may mga kilala kong gusto magkaanak, bigyan ko nga. Aside from, sa womb oil, din, parang mga sexual, mga pleasures, like personal, Para mas more orgasm? Ganon. Bilhin ko rin sa sarili ko. Okay na. Banishing. Ayun, banishing is specific siya kung ano yung gusto mong itanggal. If it's a person ba or Kasi warding, dalawa yan. Warding is general na itanggal. Yung banishing is specific. Tomb spray. Yan yung ginagamit sa mga sa mga paranormal activities. Mga friends. Oo. Kasi it's more on like may mga paranormal attachment. friends ka? Oo, mga Mga yung mga nasa sa mga esoteric na Sige. Inaano nga ako, gusto nga akong i-invite. Kaso nga ayoko nang i-open mga ganong gift. Ayan. Okay, next. Protection perfume. Protection perfume. Parang katapat nito. Ito, abundance perfume. Ito, protection The good thing perfume. kasi with Lunar Soul, our products, you can use it as essentials every day. Hindi na siya parang mga amoy kang parang Yes. Okay. Kaya ginawa namin siya perfumes. Kasi in witchcraft, there are also perfumes. Mga glamour, magic. Yes. Glamour Diba? magic. Bibigyan ka sana ng glamour kasi naubos. So, Next time. Thank you. Mga glamour magic. So, at least when you do witchcraft, mabango ka din. Yes, so, true. ngayon, parang
pwede na nating gawing mga ano yan. Hindi na siya amoy parang hindi na amoy. kitchen. Hindi amoy spaghetti. Mga herbs. Oo. Mugwort Smudge Mist. The good thing also with mugwort, it's good when you travel. What is it for? It's for protection also. Protection. Oo. Pero kailangan ko to. Kaya like for example, yung iba kasi sage and palo lang. Kasi yun yung kino-content ng Mga content creators. But they do not know that there are other herbs that you can use. Like for example, rosemary. Rosemary. Mugwort. Siguro Lavender. nabibili lang sa Pure Gold yung rosemary ha. Pag Oo. wala pa kayong makita niyan, nasa grocery lang yan. Yung iba, nagpa-plant ng rosemary sa harap ng house. Pero pwede ba yung rosemary na yung tipong, alam mo yung pwede. gano'n? O mga dried herbs pa din. Diba? Tusunugin mo? Tama ba? So, if ever nasa bahay kayo and if you want to start like cleansing the house, pwede naman hindi mag-practice ka talaga ng witchcraft or spell work. Like, if you want lang like mga cleansing tools or herbs, mga basic. So, we have yung bay leaf. Yes, bay leaf. Bay leaf. For abundance ang bay leaf, For diba? abundance, if they want. Lagay nyo sa wallet nyo. So, rosemary for protection. Oh. Thyme also and basil is good for money also. Ang dami and ko niyan dito. protection. Lahat meron tayo niyan. Pag Oh, nagluluto diba? tayo ng mga... Kaya, i-check nyo sa mga kitchen nyo, baka meron pa, meron pala dito. So, pwede Anong gagawin nila doon? So, pwede naman din, like for example, for kitchen witch, pwede naman din siya for food. So, kung ayaw mo pwede mo ilagay sa harap ng bahay mo, gano'n? Oo, pwede din siyang ismudge. Ismudge, papausukin. Or pwede mo siyang i-boil, tapos gawin mo siyang spray. Oo. So, yung so pwede mo siyang, ang daming pwedeng gawin. Correct. Oo. Ito, Evil Eye Mist. That's for barrier. Barrier siya compared sa amulet. Eto na. Okay. So, yung evil eye, ang dami kasing misconception sa evil eye na yung amulet. So, the amulet is not for everybody. Kasi, if you know that you're also toxic, it's not for you. Kasi nga, the amulet will protect you from toxic people, right? Mga jealous people. Tapos ikaw, kung chismosa ka, hindi siya pwede sa'yo. Kasi magpa-backfire siya. So, kaya, like for example, ako wala din akong evil eye. So, kaya siya ginawang spray na lang. Mga 4 hours lang, for protection barrier lang siya. Tapos yung iba kasi, parang, may nursing din ako na client. Nurse na client na sabi na, may evil eye ako. Pero bakit sobrang heavy? Kasi she's working sa hospital, sobrang toxic nun, mga pasyente, mga bantay ng pasyente. Imposible naman hindi ko magrereklamo. So, ayun. Na-consume niya din yung pabalik-balik din yung energy sa So, bale, pag ikaw, hindi ka mabuting, kung salbahe ka, at toxic ka, huwag ka na mag-evil eye. Oo, huwag ka na mag-evil Kasi eye. ma-absorb mo lang yan. True. Ang dami kasi Kaka-TikTok niyo yan eh. Oo, kaka-TikTok sa mga ganyan na dapat ang evil eye. Pero may rule yung evil eye. Ang dami. So, pag toxic ka, alam mo na toxic ka na tao or reklamador ka, wag ka na lang mag-evil eye. Yun. Mag-crystal ka na lang siguro. Let's say, tourmaline or obsidian, gano'n, mga protection, mga labradorite, pwede. Pero pag evil eye, wag na. Kasi very potent. Very potent. Ano to? Romance and self-love. Yes. I know so many people who need this. Ito yung mga ginagamit sa mga clients ko ng heartbroken. Tsaka yung good love. Tapos, in the middle, na parang self-worth. Yeah. Oo. Minsan nakaka-happy din. May mga ganyan. Na parang, sige, bahala ka. You let them experience that heartbreak so they can realize. Yes, true naman. Oo. Lessons to be learned in this True. lifetime. Serenity Perfume. Peace of mind. Yeah. Kung gusto mong chill palagi, kung mainitin yung ulo mo, ito yung ganyan, Kailangan ko ba araw-araw. to? Grabe siya. Grabe ka. How about, retrograde protection. As overall protection perfume. So, it's not just retrograde, pwede siya for the whole, every day, every protection. Oo. Smudge spray. Cleansing. So, we made smudge sprays na, kasi yung iba, nagko-condo, hindi pwede magpausok. And nakakahiya pag magka-travel ka, magpapausok ka kahit saan-saan. So, di ba? Pag pupunta ka ng temple, or magpupunta ka sa temple, crowd. kailangan mag-smudge? Oo. Lagi ako nasa temple. Ang daming mga attachments din ng mga tao na you don't know. No, but I do cleansing meditation after. Yeah, pwede naman. Oo. Like Pero this importante pa din na may body. May ka. Oo. Ito, spiritual salt bath. Ang ganda ng ang ganda ng mo Uh-uh. packaging mo Oh, yun talaga yung
ano ng lunar, para at least hindi siya scary tignan yung wala kang makikitang skull. Correct. Oo, hindi mo alam. Parang shit. Di ba sa mga Quiapo? Yung parang nakalagay lang sa lalagay ng langis na dark. Huh. Parang nakakatakot. At least kung magpa-perfume ka, ang cute naman ng ano mo. Yes. Kasi like for example, eto. Hindi Self-love. siya scary. Hindi siya scary diba? tignan. Parang galing Avon. Diba? Alam mo yung mga Avon? Tsaka sa mga boardwalk. Mga araw. Yung mga ganon. Tapos may ano siya, at least cute siya tignan. So, parang hindi siya scary. Kasi yung iba very visual. So, akala mo parang, magda-dark magic ba ako? Gusto ko lang naman ng parang pang-abundance. True. So, dito, spiritual salt bath. Yan yung 7 days na salt bath. Ito yun. So, aside from the salt, there are herbs for uncrossing and getting rid of hexes. Pero if I don't have this, but I have this, okay lang? Very good, very Combination? potent yung combination. Okay. Kasi salt bath is for cleansing talaga. Pwede bang totoong salt lang? Rock salt or sea salt. Yung Dead Anong Sea salt difference? is very good. Hindi yung parang Rock. Hindi yung iodized. Wag yung iodized. Nakakatawa iodized, no? Ito, loose incense smudge kit. So, loose incense, aside from yung parang yung smudge stick. na Yung ganon. Ito kasi lahat na herbs na pwede. There's for healing, there's for abundance, there's for protection, and then may charcoal. So, pwede mo siyang ipausok. Kasi uso yan sa Pilipinas nang magpausok, di ba? 5 p.m., 6 p.m. for to shoo away mga negative energies. Mga lola natin, di ba? Pinapausukan tayo pag natawas. Tapos din sa, pag galing ka cemetery, yung sa Visayas, we call it palina, na you need to, parang may herbs dyan na pausok, tapos parang you need to jump over para hindi ka masundan. That's why may tomb spray. Dito kasi dumadaan lang sa 7-Eleven. Oo. Pagpag. And last but not the least, marami pa siya, pero ito lang dala niya, is the fortune shield. Oh my God, this looks so good. Kasi alam mo, eto din ha, when you manifest on money, make sure also you know how to balance your money. Kasi may iba, may naano ako na pera, gastos agad. Kasi they thought na parang pag nagmamanifest ka ng abundance, dire-diretso yan. Hindi din ha. Kasi you need to check also your spending. You need to balance. Kung wala kang balance, wala talaga. Kasi yung iba, kaya you need also to protect what you're manifesting. Especially, for example, relationship. You need also to protect the relationship. Kasi, minanifest mo yan minamanifest mo yan. Kumbaga pinaghirapan mo yung energetically. True. Okay, alright. So, very important. Hindi ko lang na-mention itong parang pa-powder ni Mayor. It's called Cascarilla. Or crushed eggshells. These are very potent protection. So, pwede siya i-alternate ng salt. Kasi for example, if may elemental ka sa bahay, elementals are elementals po yung mga duwende, kapre, tikbalang. Elementals are very sensitive to salt. So, aside from that, yung cascarilla, pwede mong, kasi may mga ibang elementals, hindi naman, andyan lang. Andyan naman talaga sila. Tapos kung parang acido yung salt sa kanila eh. So, pag ano ka ng salt dyan, mamamatay din sila. Din sila, parang mabibisit. Oo. Okay. So, if you want a if you want to keep them, parang protecting your home and everything, cascarilla ang kailangan mong gamitin. Yeah, pwede, cascarilla. Alright, more to talk about on our pagbabalik natin, pero basta, ako sana guys nag-enjoy kayo. If you are enjoying this, let us know in the comments section. Ano po yung baka may mga tanong sila sa'yo. But yeah, we'll be right back. Kayo ba ay nag-enjoy sa aming mga chikahan? Kung kayo po ay natutuwa sa episode namin, please help us in spreading the word. Please like this video, share this video, mag-comment po kayo sa baba at paniguraduhin mag-subscribe sa Think Talk Tea. Thank you! Okay. So, nandito, we just talked about the tools that you use. Pero, di ba, meron nga kasing mga dark magic practitioners. And one of those is, sobrang common yan sa alam ng mga tao yan, parang yung voodoo doll. Okay. Can you tell us more about that? Yung voodoo kasi nag-originate siya sa, yung African-American practice, yung hoodoo. So, yung voodoo dolls talaga is created for them to protect themselves from slavery. So, protection, siya, from the white, So, ngayon, ginawa din siya for,
for baneful din. So paano yun? Anong yun? Meron siyang doll, right? Paano siyang ng tao, nakakasakit or nakaka-something? So, depende sa practitioner kung ano yung, niya. Paano How does it work? Like, for example, yung voodoo doll kasi is consist with herbs also inside. Oo. So, sometimes if you want to hack someone, kaya very careful ka with your personal belongings. Yeah, kaya kasi nga eh. it can be used against you. Especially gayuma. Kaya na nga, so yung voodoo doll na yun, lalagyan ng gamit nung gusto mong i-hex. Oo. Or pwede naman picture. Tapos, dadasalan, riritualan. Oo, riritualan. So, ganun. Yung mga legit talaga namang kukulam na yung napapractice na legit ng dark magic, they have, kasi, yung kaakibat nila na demons din. Yes. Oo nga pala. Yeah. They're working with their own. They're working with demons kasi. Yes. So, meron talagang nagkakasakit sa pangkukulam? Yes, meron. So, kulam and barang is different, ha? Okay. Mambabarang use insects and spirits para sa victims nila, para mahirapan yung may lalabas na worms, mga insects yun. Yung mangkukulam are using yung mga spellworks or curses para to hex the person. Victim. Oh. Pero paano yun? Paano natatransfer yung, kunyari may doll ka, paano natatransfer yun dun sa... Yung doll representation lang yun. paano pag wala kang doll? Pwede pa rin? Candles. Pwede candles. Oh, candles. Or yung gamit. O yun nga, paano kunyari, walk us through. Nakakuha ka ng gamit ng sobra mong ayaw mong tao. Inggit ka. Nakuha mo yung panyo niya. Yun. Yung depende sa depende sa, iba-iba kasi. Kasi yung sa akin kasi, sabi ko sa'yo, yung practice ko, pwede akong mangkulam. Pero hindi ko siya ginagawa na parang, I use candles for revenge. Noon. Yes. Noon. For revenge. Pero yung dolls, I haven't tried using dolls. Pero you know of people who do? Yes. And how do they use it? Yung lalagyan ng picture nga, tas gaganong-ganonin. Yung riritualan nila talaga. They have mga yam-yam. May mga books sila, may mga grimoires sila with them. Yung iba pinapasa. Oo. There are even documentaries and interviews about kulam. Na it's really dark talaga. I'm sure. So yung mga kukulam talaga, wala talagang, yung iba walang konsensya, may iba meron. Kaya yung iba nag-stop. Kasi naapektuhan yung mga loved ones. Kasi may balik talaga. Okay, so paano pag kunyari yung isang mangkukulam, kumuha siya ng kliyente na, kunyari, gawin mong may sakit yan. Diba, kinuha niya. Anong balik dun sa mangkukulam? Ayun, madami. Depende din sa if may siya, may shielding siya. So, posibleng walang balik sa kanya? Pwede wala. Pwede meron. Pero, paano? Kasi nga, di ba, demons, may hierarchy yung mga demons. Pag ikaw mangkukulam, like, for example, ikaw mangkukulam, ako na magkukulam. So, may client ako. So, may client ako na gustong kulamin yung kliyente mo. Tapos, mas higher hierarchy yung demon. Meron yan sa mga demonology na book. Alam ko, I've read about it. Yes. Tapos, pag higher yung rank ng demons mo, pwede ako mabalikan. Paano pag kunyari? Pero alam mo, may mga magkukulam, may mga manggagamot din na nakuha nila yung mga curse, pero na-transfer sa kanila yung curse. So, meaning, sobrang galing nung mangkukulam. Marami na ng ganyan nangyari. Oh my God. So, meaning, nitry nilang gamutin yung kinulam. So, nagamot. Pero na-transfer. Dun sa healer. I've also experienced that. Nung may nakulam na roommate namin sa isang apartment, nawala yung entity sa bahay. Pero, doon nag-transfer sa akin. So, mga 2 weeks akong... Yung first ko pang nag-try mag-heal. So, nag-transfer siya sa akin. So, naglimpya, which is egg cleansing.
pinalimpya ako. So, andun, nakita na may malaking dark, tas 2 duwende. So, kini-cleanse. Na-cleanse Oo, naman. na-cleanse naman. Natanggal. Kasi healers need healers also. May mga times na parang eto na entity, hindi ka familiar sa energy. So, you need someone or you need healer also to check. Kaya very good kaya very important if you're practicing, you have a very wide Network. Uy, for, basta network ito, ha? Alam mo na. Alam mo na. Sino ba yung Pero kasi, paano mo nalaman? For example, you're not into this. You don't believe in, baka lang sa mga multo-multo, mangkukulam, astrology. Wala siyang, like literally, sobrang 3D niya. Tapos kinulam siya. Mag-e-effect ba yun? Oo, depende kung like for example, you don't believe? Oo. Ang hindi na-believe yung biktima, ha? Kunyari itong biktima, boss ng isa. Galit na galit ka sa boss mo. Yung boss mo talagang walang pakialam. They don't believe. Pinatry mo siyang ikulam. Mag-e-effect ba sa kanya? Oo. Talaga? Mag-e-effect. Ang dami na din ganyan na mga ang dami na din mga ganyang situation. And then, paano niya malalaman kung kinulam siya or nagkasakit lang siya randomly? Ayun, may mga ganyan. Depende kasi yung iba, pag may nararamdaman ka na, diretso yan sa medical. Tapos kung walang makikita, second option talaga yung albularyo. Nonetheless, if yung family mo naniniwala sa albularyo agad. So, depende din sa belief ng family. Kasi like for example, nasa province ka, yung pinaka-accessible is albularyo eh. Yes, that's true. Oh, so yung iba sa albularyo. That's true. Tapos yung iba naman, if dito sa city, diretso talaga tayo sa medical. Para pag wala nang makita sa mga results, doon na sila mag-second opinion. May mga tao naman na hindi naniniwala, pero may mga friends na encourage them to try. And then it ends up na pwede nga. Pwede. And then, how would you say na, how can you protect yourself from hexes, from curses? Number 1 talaga is boundaries and to be a good person. Period. You can be a good person, but people can still envy you. Oh, pero, more on limits talaga and boundaries. How so? Tell me about it. Like for example, posting on social media more often, or yung magrarant, or balandra mo yung personal life mo. Kasi if wala kang privacy, if you don't give privacy, you're giving people access to your life. So, mas madaming bashers. So, mas madaming negative energies. Pero paano pag public figure ka? Hindi mo naman maiwasan yun. Ayun, protection ka talaga. Cleansing. Cleansing, prayers. Ganun, if you believe in prayers, kasi yung iba, prayers is just So, cleansing. Mag-cleanse ka. And also, And actually, I feel like you have to also be aware kung sino yung guides mo and really work with them. Oo. At tapos intuition mo din. If you feel na that person is parang may evil eye sa'yo, wag ka nang ikat mo na. Wag ka nang direct. Yung iba kasi, they cannot let go. Yun Naririnig yung iba. niyo ba yan? Naririnig niyo ba yung sinasabi ni Nikki? Yung iba, di sila makalet go. Kasi kahit alam nila na toxic. Especially friends. Kasi sayang or kahit relatives. Like, if you don't have... Or kliyente. Yeah, if you don't have boundaries and limitations, wala talaga. Ikaw yung mag-a-accept kasi ikaw yung ikaw yung mas sensitive Or ikaw yung naapektuhan You cut the people off. Cut off connections, cut off energy. So, it will actually save you from mga ganong energies. Kasi hindi naman talaga maiiwasan. Let's say, celebrities. Public figures. Public figure. So, wala ka talagang magagawa kasi you cannot please everybody. Yes. So, you just need protection talaga. Cleanse from time to time. Oo. And step back if necessary, Exactly. no? Kaya nga, the practice is not for everybody. So, kung wala kang disiplina din, hindi talaga. Hindi ka magtatagal sa ganitong practice. Kasi ang daming gusto. Kasi nga very curious. Pero hindi nila alam na yung witchcraft, parang it can work for you and not for others, or it can work for others and not work for you. So, huwag mong pilitin if hindi. Right. May paniniwala din na parang mas makapangyarihan daw kayo kapag Biyernes. Depende yan. So, hindi naman akong, may, depende sa practice mo. Kasi witchcraft kasi has, parang wala siyang parang rule talaga. Oo.
So, yung iba, like for example, eclipse. Yes. Hindi pwede mag-ritual ng eclipse, pero may iba pwede mag-ritual ng eclipse. So, depende kung gamay mo na yung energy and kung alam mo na yung practice mo, parang okay ka na eh. Kaya very, very good talaga. Pag magpa-practice ka ng ganito, alam mo na yung gagawin mo at hindi mo gagawin. Makaka-relate ako dyan. Kasi actually, Mercury retrograde doesn't even affect me anymore. Oh, see? It literally doesn't. Oo. Before, it used to parang, bakit parang may something? Pero Oo. ngayon hindi na. Yung iba din, like, for example, Lionsgate. Yung iba hindi na naniniwala ng may Lionsgate. Yung iba naniniwala. So, depende talaga yan. Yeah. Especially Sa'yo. if, like, for example, with the Mercury retrograde part, it's because I already know how to manage my energy eh. Kumbaga parang kabisado ko na siya. So, Oo. you know Diba? what to do, yeah. So, pag ganyan, parang, kasi yung spiritual practice, individual practice yan eh. Parang personal practice yan. Yes. So, walang pwedeng magsabi sa'yo na hindi pwede yan, hindi pwede ganyan, hindi pwede ganitong ginagawa mo. Baka hindi nag-work sa kanya at nag-work for you, di ba? Yes, correct. So, kaya correct. very good siya na very, very good talaga na, I highly suggest if you are a first-time practitioner or nagpa-practice ka, mas okay talaga na independent practitioner ka. So that you can explore more. Kasi may iba dito, like for example, ang daming naghahanap ng covens in the Philippines. Oo nga pala, may mga coven yan. Yung iba, Coven is what is a coven? a coven is like a group na Of witches. Group of witches Okay. na the same na nag-resonate ng energies or the same kayo ng Same practice. practice or mission or vision. Ganon. Tapos may iba din Gusto na ko yung may Vision. yung parang may nakapaskil pa yung dun sa ano purpose. nila. Oo, diba? Oh. So, yung iba din, na parang ginawa na siyang, yung coven, parang ginawa na siyang kulto na manipulate na yung leader na dapat yung mga, parang hindi na siya, iba na din. Mga ibang style na So, yung mga covens, mga legit covens, you can see it in outside PH. Kasi sa Pilipinas kasi manggagamot talaga, more on albularyo talaga, mga manggagamot tayo, we're healers talaga. Pero may mga covens dito na legit, may iba din na parang for manipulation lang, parang bagong witch. So, gagamitin. Parang pwedeng for barkadahan lang. Barkadahan lang. Cool Kids of Manila. Yeah. Pwede rin yun. Or pwede din na parang, wala lang, parang ka lang, yung parang, yung tawag doon, na parang, you think highly of yourself. Kung may coven ka, ikaw yung leader, ikaw yung mentor, so ikaw lang dapat masunod, kung ano yung dapat sabihin mo, ganun, may mga ganyan ding mga nangyayari dito. So, if you want to practice, mas better talaga na ikaw na lang. Ikaw If you may want to, coven ka ba? Or were wala. you ever part of a coven? my clients, I have students eh. Kasi I also teach like individual practice for witchcraft. So, I told them na if gusto mo lang na mag-practice ka personal, wag ka nang mag-join ng coven. Although, malaki naman yung spiritual community. So, madami kang matap na practitioners or mentors. Like, for example, not just witchcraft or not just like sa herbs, but you can also practice astrology. You can also practice like palmistry. You can also practice like yung reading na, yung Akashic reading. So, may mga ganyan akong students na lahat tinatry nila. And the good thing, they protect themselves more. Kasi walang walang nagsasabi na, dapat hindi itong gawin mo. So, mas okay yung ganyang practice in PH lang for me ha. Pero if may mga covens ka na nakikita na same lang kayo, same energy, and go lang. What would you say would be a good effect, a good thing, magandang bagay tungkol sa witchcraft? Yung iba, they wanted to try witchcraft for healing. For healing purposes, for personal talaga. Ang dami kong mga clients or students na, yan talaga tinatanong ko, bakit ka nagpa-practice? For them to heal. And also for them to, parang to protect themselves. Ang daming nagsasabi, kaya ako nag-witchcraft kasi gusto kong protektahan yung sarili ko and my family. So, pwede din. I also want to join or I also want to try to practice witchcraft. So I know how to cleanse and to attract abundance. So depende sa purpose. Pero kung just in case that the people don't really want to study for that, they can always go to you and people like you and just help
parang ano bang pwede kong gamitin? Hindi naman kailangan mag-aral. True. Kasi, And the good thing also with selling tools, kasi I wanted them to practice how to cleanse kesa depend ng energies ng ibang tao. yes, Oo. yes. It's like for example, kung pwede naman ikaw mag-cleanse ng bahay mo, mas better kasi mas kilala mo yung space mo kaysa magbayad ka pa doon. Oo, totoo. So, like for example, if you travel, you bring your tools with you and then you know how to cleanse by yourself. Yeah, So, mas okay din yan ganun. I wanted to teach them also So, mas maganda din na knowledgeable din sila about witchcraft na hindi siya about demonic, it's like more on protecting yourself and cleansing. Hindi siya. Oo. So, hindi siya, Huwag tayo masyadong ka-brainwash sa mga patriarchal systems and shiz, right? So, may iba din kasi, depende din yan when you're exposed to TikTok or Instagram and there are spells. May mga clients din ako na, does this work? Or totoo ba to? I know, wag mong gawin. Especially when it comes to baneful magic. Oh, please. Kasi, oh my God, please no. Tsaka yung mga sulat-sulat ng sigil ba tawag doon? Sigil? Mga sigils. Na parang okay, yung mga basta-basta Latin. may sigils, basta-basta. And mga Latin na hindi mo alam kung ano yung mga niyayam-yam mo. Wag. Be careful. Kasi baka it could be curses or whatever. And be careful. it cannot be temporary, but parang permanent na na-curse ka. So, ang hirap kasi hindi mo alam kung sino yung maghihil sa'yo. Correct. So, kaya, the best thing talaga, if you want to study witchcraft, number one, you read and you research and you look for someone who can teach you also. Oo. And for other people, just for people nandito, that could also, you also offer that. Yeah, I also offer but that. many people also offer that. It doesn't have to be you naman. Yes. Oh, madami kami sa spiritual community. So, the good thing also with spiritual community sa PH, very accommodating din yung mga tao. Kasi ngayon, accepting na yung mga tao sa spiritual. Yes, definitely. Kaya parang ngayon, parang na-enjoy na natin yung mga mystical events, yung mga... Parang hindi na natin inisip na talagang satanista ang mga Oo, parang kaya open ka na-open ka na sa practice mo that you believe in these things kasi parang accepted na siya. So, very good din yung ganyan na parang hindi ka attack ng attack pero like yung energy mo din dapat welcoming. Yes. So anyway, Nikki, I don't know if you've seen our past episodes, but this table is what we call the manifestation table. Oh. Yes. So, alam mo naman, diba? Like, it has, surprisingly, ilang manifested na. Sa mga nandito, yes! Yes. So, is there anything, alam mo naman it's about intention and belief. So, is there anything in your life that you want to manifest? Sa akin lang, sana magtagal si Lunar and madami kaming mas matutulungan. Kasi yung purpose ko talaga, since parang I'm also into psychology. So, parang yung sa akin more on services, listening to people. Kasi, hindi naman lahat ng tao nakikinig sa'yo or yung hindi mo alam kung saan ka pupunta. So, yung sa akin lang, sana tatagal si Lunar so that we could help more people. And how do you see yourself 5 years from now? 5 years pa, ay 2030. 2030. Sana, buhay pa tayo and happy. Yes. And sana abundant and stable. Yan lang. Very important. Very abundant. Not just on money, but abundant on love, abundant on friendship, on abundant on health. Yes. And safety. Sana safe. Safe tayo lahat. Correct. Yung mga nangyari sa ngayon, yung mga earthquakes and all. I'm really manifesting na hindi mangyayari yung mga sobrang big calamities and disasters. Yes. Now guys, bago ko matapos, kwento ko lang, the first time I met Nikki, literally, di ba sabi mo nga sa akin na parang, maano ka, no? Maraming mata sa'yo, no? And the thing is, like, she's not the first person who said that. But now that you're looking at my energy, anong nafe-feel mo? And you're lighter now. Because you know how to balance na. And may konting sumpong minsan. Pero minsan na-aware ka naman. The good thing also with yung magpa-practice ka, yung accountability. Yes. You need to be accountable with your actions and everything. And discipline. Yes. So, ngayon, hindi ka na attack ng attack. So, ngayon, parang,
Let Pwede it pa. go. Oh, yes, yes. Let go. So, pwede pa. Very important talaga, guys, mag-let go. Yes. Definitely. And, of course, how can they get in touch with you if they want to purchase your products or learn more about witchcraft or anything that you offer? You can visit Lunar Soul PH sa Instagram. Doon ako active talaga. Sa Instagram. So, ayun, you can always reach me if ever kung may mga questions about cleansing. Very important talaga. Yan talaga yung pinaka-important sa practice. Yung how to cleanse, how to protect yourself, and Cleansing, how to ground. protection, and grounding. Yes. And of course, guys, if you have any questions, baka naman, Nikki, makasagot ka sa comment section, di ba? Let us yes. know in the comments kung may mga tanong pa kayo tungkol dito. Susubukan pong ni Nikki na mag-comment. And let us know kung saang part kayo ng mundo galing kasi marami tayong viewers. Yes. You also ship abroad if ever they want to buy? Yeah. May mga couriers tayo. We can also ship na sa Dubai. Pero pag mga UAE, States, New Zealand. Yeah, depende sa courier. Kasi ang dami natin viewers actually from Middle East. Oo. Meron ka doon? Meron, oo. North America. Mm-hmm. Meron tayo sa Asia, I Hong Kong, Japan. even sent, sa Caribbean. Oh, wow. Nice. So, kung gusto niyo po ng mga tools ni Nikki, let us know in the comments kung saan po kayo galing and get in touch with her. And of course, with that, thank you so much for agreeing to guest on our show. Of course, ikaw lang. Hindi siya nagpapa-interview, guys, pero for me, nagpa-interview siya. And we wish Lunar Soul PH a lot of luck. And asahan mo patuloy akong bibili ng mga produkto. See you guys! See you next week!